Hello sa lahat, followers man o bashers na nakikinig ngayon. Sana'y okay kayong lahat. Ecclesiastico pong muli. Okay, wala nang paligoy-ligoy. Simulan na natin ito. Alam niyo mga kabatas natin, I have to admit it. No? Somehow, mga kabatas natin, lalo-lalo na pag dumadaan sa feed ko, itong mga Raffy Tulfo in action na kanilang mga episodes, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Yung nabibwisit ba ako na naiinis? Kailan ka ba hindi nainis sa RTIA? Kaya nga siguro nagkakaroon ka ng memory problem at lagi ka nabe-brain fog dahil lagi tumataas cortisol mo. Sige ka, baka magkasakit ka niyan at iyan pa ang ikamatay mo. Tapos mga kabatas natin, yung makikita mo kung ilang views ang meron, yung mga gatong klaseng content, mga kabatas natin. Bakit mo kasi binabantayan ang views ng RTIA at ng ibang vloggers? Baka kasi iyan ang dahilan kung bakit nade-develop ang inggit dyan sa puso mo. 60 years old, ginawa ang 21 years old. Ito sa Raffy Tulfo in action. It was only 4 days ago mga kabas natin and ang views ay 1.1 million. Paano ka ba naman na hindi maiinis? Imagine 4 days ago lang 1.1 million. Samantalang ikaw, sumasawsaw ka rin sa family issues pero never mo nakuha yung ganyang views. May problema mga kabatas natin sa Pilipino. Bakit mo ba pinoproblema ang pinapanood nila? Ikaw nga pinapanood mo kahit inis na inis ka sa RTIA. Hindi mo lang pinanood, kinontent mo pa. Tapos poproblemahin mo kung ano ang pinapanood nila. Yung mga kabatas nga pinapanood ang content mo kahit nagpapark ka lang at kumakain lang kayo ni Atty. Magalong. Mas matindi problema sa ulo ng kabatas. Imagine, bihira ka na nga lang magturo ng batas tapos mali-mali pa. Wala na nga natutunan na batas, nilito mo pa. At kung hindi galit, chismis pa ang hatid mo. Tapos magbabayad pa sila ng membership fee. Di ba ang laki ng problema sa utak ng mga followers mo? Imagine, no? Kumbaga sa junk food, no? Kumbaga sa junk food, kumbaga sa Hindi pa ako nagko-content noon, napansin ko na ang batas natin ay parang restaurant na maayos naman. Naghahatid pa sila ni Atty. Magalong ng may sustansya. Pero di pa rin masyadong maapil ang channel niya, not until sinimulan niyang haluan ng mga pampalasa. Nagsimula na niyang i-entertain ang mga request ng mga listeners niya na kachismisan at naaliw din naman siya kasabay ng mga listeners niya. Mayroon ba akong proof dito? Eto, pakinggan ninyo. Showbiz ito, mga kabatas natin, showbiz. Tapos ito kasi yung mga kabatas natin, makulit, no? Sabi nila, alam na daw nila ang dahilan kung bakit naging Tulfonatic. Itong si Chis Codero, mga kabatas natin, chismis lang ito kung bakit naging Tulfonatic siya. O diba showbiz, kahit napakinggan nyo yung buong content na yan, wala siyang diniskas na batas. Imbis na sawayin niya ang mga listeners niya nang kinukulit siya patungkol dyan sa topic na yan, abay sinawsawan pa, nag-enjoy pa ang mokong. Abay imbis na hainan ng masustansya ang mga listeners niya, abay sinabayan pa niyang kumain ng junk food ang mga followers niya at enjoy na enjoy pa siya. Alam niyang chismis, kaya alam niya na mag-e-enjoy ang mga followers niya. Kaya kahit na basura, basta humakot ng views at kumita, kinontent pa rin niya. Iyan lang ba ang basura content? Marami na siyang content na na-expose natin. Puro galit, kachismisan at maling turo na lang ang laman ng batas natin channel at Atty. Libayan's channel. Dahil simula nang nakita niya kung paano magka-views at kumita sa social media, in-apply niya ito sa channel niya at kailangang dumikit ka sa mga nasa spotlight. Kaya yun ang ginawa niya. Pakinggan natin ang mga sinabi niya. Anong gagawin mo pag may sikat para sumikat ka rin? Tabihan mo. Kasi kung nasa kanyang spotlight, maiilawan ka rin, sisikat ka din. Kikita ka din. That's the fastest way. Basura, mga kabatas natin. Sa junk food, ito yung pinaka-junk food. Ano yan? Away pamilya. Okay, ang pinaka-junk food, away pamilya. Hindi ba ikaw nagko-content din ng away pamilya? Nakawalong content ka nga sa issue ng family yulo. Ang mas matindi, hindi naman sa'yo lumalapit yung mga kino-content mo. Dinikitan mo lang kasi nga nasa spotlight si Carlos Yulo at ang issue ng pamilya niya. Pero batas,
Wala ka namang diniscuss. Yung away ng magjowa. O diba, ikaw din nagko-content. Panuorin mo nga ulit yung content mo dati kay Heart Evangelista at kay Cheese Escudero. Yung content ng iba nakikita mo, yung content mo di mo napapansin. So anong pagkakaiba mo sa RTIA at ibang vloggers? Nagko-content ka din ng buhay pamilya, problema ng magjowa at mag-asawa. Yung sa RTIA, lumapit sila, ikaw, pinupulot mo lang yung content na kachismisan na dinidiscuss mo dyan sa channel mo. Yung kabitan, mga kabatas natin. O di ba ikaw din nag-content ng kabitan? Ang laswa nga, pinakita mo pa yung ginagawa nila. Hindi na natin ipapakita dito kasi masyadong malaswa yung video na ipinakita ni Libayan. Yan ang nangyayari. Oh. Ngayon, mga kabatas natin, nung nakita ko ito, tapos klinik ko, at klinik mo pa talaga. Hindi ba naiinis ka sa ganyang content dahil sabi mo basura, pero you click it and now content mo na. So ibig sabihin ba ang batas natin namumulot ng sa tingin nila ay basura para pagkakitaan? tinignan ko yung ibang related videos. Siyempre, puro Raffy Tulfo in action. O tingnan mo, imbis na mag-research ka ng patungkol sa batas para may natututunan yung mga followers mo, iba ang nire-research mo. Pag titignan nyo mga kabatas natin, tignan nyo yung mga most viewed videos nila. Ito, O tingnan mo ikaw, ipapatingin mo pa sa mga followers mo. Bakit kaya hindi ka mag-discuss ng patungkol sa batas tapos ipa-research mo sa kanila yung related sa batas? 'Di ba batas natin ang channel mo? Bakit ang content mo ay ang content ng RTIA? Sa bagay, sabi mo nga pala, dikitan ng mga nasa spotlight para mailawan ka rin at kikita ka rin. Raffy Tulfo in action ulit. Sabi niya ganyan, negosyante sa Dubai, 100K ang monthly allowance kay ex. Away, pamilya na naman, away magjowa, away magsyota, kabitan. 'Di ba? Ito, Wala rin namang pinagkaiba ang batas natin channel. Kinontent mo din naman yung mga ganyang klase ng content. bakit tinawag ni Idol Raffy na isip bata si Kuya? 1.9 million views. Yung kanina yung sinabi ko mga kabatas natin, 3.6 million views. Gigil na gigil talaga si Libayan sa views. Walang sustansya. Walang sustansya. Pero tignan nyo kung ano yung gustong kinakain ng mga tao. Bakit Libayan, sa tingin mo ba ang content mo may sustansya pa? Ito na nga lang nire-reactionan ko na video mo, walang connection sa batas. Yung 8 content mo sa Family Yulo, galit ang inihahatid mo sa mga listeners mo. Para na ring junk foods ang channel mo, Libayan. Alam nyo, naiintindihan ko, no? Yung mga tao na kumakain ng noodles araw-araw. Kasi syempre naranasan ko rin yan. Naiintindihan mo pala dahil naranasan mo. Kaya ba gusto mo ring maranasan ng followers mo ang kumain ng junk foods, mga pagkain walang sustansya, mga content na walang kwenta. Pero kapag ka ang iba ang gumawa, nagagalit ka. Pero pag ikaw, okay lang. Chismis lang ito Kumakain ng noodles, kumakain ng sardinas araw-araw. Ang problema kasi doon, yun yung mura Pantawid yun So alam mong pantawid, so bakit ka batikos ng batikos sa mga pinapanood ng ibang tao? Gayong pinapanood mo rin naman ang mga content ng RTIA at ng ibang vloggers na sinasabi mong basura. Tapos hindi mo lang pinanood, kinontent mo pa. So ano ang ibig sabihin? Kinokontent mo yung mga sinasabi mong basura? So kung ang susundan natin ay ang description mo sa content ng RTIA at ng ibang vloggers na basura, ikaw naman ang tawag sa iyo basurero. Kasi yung basura, pinulot mo, ikinontent mo at pinagkakitaan mo. O lilinawin ko, I'm not against sa mga basurero. May kasabihan nga tayo, one man's trash is another man's treasure. Kaso kay Libayan, sinasabi niya basura at may payak-yak pa siyang sinasabi. Tapos pupulutin din naman pala niya para pagkakitaan. Bakit yung internet nyo ba mas mura ba pag nanood kayo ng Raffy Tulfo in action? Bakit mo ba pinoproblema ang pinapanood nila? Ikaw ba naman ang nagbabayad ng internet nila? Ikaw nga kahit mali-mali turo mo at puro ka chismisan, pinapanood pa rin ng mga kabatas mo. Pinakailaman ka ba ng RTIA?
Kaya nga 'pag nakakakita ako ng taong nanonood ng Raffy Tulfo in action, yak. Sabi ni Libayan, pag nakakakita siya ng taong nanonood ng RTIA, yak. Hindi ba nanonood din siya ng RTIA? Kino-content pa nga niya para pagkakitaan. Di ba mas yak yun? Namulot ka ng content na sinabi mong basura para pagkakitaan. Parang ano bang klaseng utak meron ka? Parang anong wiring ng utak na meron ka na yung tsismis. Sabi niya, ano ba raw klase ng utak na meron ka? Anong wiring ng utak na meron ka na yung chismis ang gustong gusto? Pero siya din naman, kapag kachismisan, aliw na aliw at tawa ng tawa. Panuurin nga ulit natin siya. Chismis lang ito Chismis lang ito Yang mga chismis ang gustong gusto mo. O ano kabatas? Di ba chismisan yung content niya? O tapos ngayon sasabihin niya, chismis yung gustong gusto. Eh siya din naman, gustong gusto din naman niya yung chismis. Di ba? Tapos magrereklamo ka kung bakit ka mahirap. Ano ba madedevelop mo kapag nanood ka ng chismis? Ikaw, Libayan, anong nade-develop mo kapag nanonood ka ng chismis tapos ikino-content mo pa? Mas matindi ka sa kanila. Imbis na mag-aral ka at mag-focus ka sa kaso na hinahawakan mo, mas inuuna mo pa ang mag-content ng mga kachismisan. Nagkakandamali-mali ka na ng intindi sa batas, kaya tuloy na didismiss ang mga hawak mong kaso. Iyon ang nade-develop mo, maling intindi sa batas. Dinadamay mo pa ang mga followers mo. Ayun, nakasuhan patuloy ang mga vloggers na followers mo. Oh, ano ba? Wala, di ba? Wala talaga. Kaya nga yung mga kabatas, wala nang natututunan patungkol sa batas kasi puro kachismisan na lang ang content mo. Sa Yulo family nga, nakawalong content ka, puro kachismisan, walang patungkol sa batas. So wala talagang natututunan ang mga kabatas sa Batas Natin channel at Attorney Libayan's channel dahil puro kachismisan na lang at wala namang relasyon patungkol sa batas. Kikita lang sila sa views. O di ba parang ikaw rin lang, kumikita ka rin lang naman sa views. Buti nga yung mga binabatikos mo, parte ng kinikita nila, ibinabahagi nila sa iba. Ikaw yung kinikita mo sa views, sa iyo lang. Ipinapahamak mo pa yung ibang mga followers mo. Kaya ayun, nakasuhan tuloy. Oh, tingnan niyo mga kabatas natin. Yung mga makabuluhan, mga kabatas natin, yung mga balita, swerte na kung maka 300,000 views. Yung balita, okay yun kasi aware ka sa surroundings mo. Tingnan mo ito, tungkol kay Alice Guo at Go Aping, GMA Public Affairs, no? Dokumentaryo ni Jan Consulta. Oh, public affairs yan, di ba? Current events, balita, okay. Pero tignan mo mga bas natin, swerte na kung maka 300K. Itong si Libayan mag-a-analyze lang, mali pa. Kasi tinitingnan niya lang yung views sa YouTube. Yung iba kasi nanonood lang ng balita sa television. At isa pa, may iba't ibang YouTube channel ang nagbabalita ng same topic. Kaya nade-divide ang views. Pero tignan mo ulit dito. Oh. Meron ulit siyang content, si Raffy Tulfo dito, 6.5 million views. Views talaga palagi niyang binabantayan sa Raffy Tulfo in action. Mga kabatas natin, ang bata-bata mo pa para maging sugar mommy mo. Ang bata-bata ko pa para maging sugar mommy mo. Yun naman yung nakalagay dito. Grabe, no? Tapos ito, 1.7 million views. Narindi at sumakit ang tenga ng netizens sa misis ni Kuya. Bakit kaya hindi ka nalang magbasa ng patungkol sa batas? At hayaan mo na lang yung mga nanonood kung ano ang gusto nilang panuurin. Hindi yung iko-content mo pa, ayaw mo na nga, kinontent mo pa, at gusto mo pang ipakita sa mga followers mo. Bakit hindi ka maging influence sa mga followers mo na ang binabasa ay patungkol sa batas? Imagine mga kabatas natin isang video lang itong nakita ko, tapos clinic ko, tapos yung mga sinadjust sa akin, pagkatapos kong i-click itong video na ito, mga kawalang hiyaan. Ikaw rin naman nagko-content ng kawalang hiyaan. Kung makabatikos ka, inam. Di ba? O sige, sino magpapaliwanag sa akin dito kung tama ito o hindi?
Sige, sino ang magsasabi sa akin dito na ang content na ito ni Libayan ay patungkol sa batas? Sino mga Tulfo Fanatics dito na magsasabi sa akin na tama? Sino ang magsasabi sa akin kabatas na may natutunan kayong batas dito sa content ni Libayan? Na ito ang ating panoorin at pagkakitaan. Na itong batas natin na hindi nagdidiscuss ng batas ang ating panuurin at pagkakitaan lang ni Libayan. Diba? Self-benefit ng RATIA views equals money in exchange of other family's reputation instead of fixing it privately. Diba? Private matters ito mga ito. O di ba ang Family Yulo, private matters din? Bakit ka umabot ng 8 content at wala namang batas na tinuro? Puro galit lang ang pinakita mo sa nanay ni Kaloy. Sa tingin mo, hindi naapektuhan ng ibang anak ni Angelica sa mga komento mo? Private matters nila yon. Bakit nakisawsaw ka din? Kay inam-inam mong magsalita, pero hindi mo naman ina-apply sa sarili mo. Panay batikos ka sa iba, pero hindi mo nakikita ang mga ginagawa mo. Pero tignan nyo. 2.4 million. Anong topic? Mrs. tinanggap kaya ang 10 million offer ni Idol? Syempre, kabitan. 2.9 million. Ang kilitian at harutan ni boss at sekretarya niya sa office. Kanina pa ako nagre-react dito sa video ni Libayan, pero wala akong nakikitang batas na tinuturo niya. Basa lang siya ng basa ng title ng mga content ng RTIA, tapos pupunahin yung number of views. So anong matututunan nyo dito sa batas natin channel? Nagbabayad kayo ng membership fee. Sabi niya may free legal advice. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Sige nga mga kabatas, sabihin nyo nga sa akin kung may batas kayong natutunan dito sa content na ito ni Libayan. At bakit? Parang si Boss Lee. Naalala nyo si Boss Lee, di ba? Si Boss Lee, mga kabatas natin, Tulfo defender yon. Anong nangyari nung napatulfo siya? Kalaban niya na si Tulfo. Aba Libayan, obvious naman na kapag ka ikaw ay natulfo, magiging against Tulfo ka. Si Super DM, Tulfo defender yon. Tulfo Fanatic yon. Anong nangyari nung lumapit siya kay Tulfo? Hindi naman siya tinulungan kasi hindi naman viral yung kanyang issue. Hindi naman kabitan. Di ba? Naging kalaban na rin ni Tulfo. Paano niyo masasagot yan? Grabe naman kasi ang iba kung maka-expect. Gusto niyo pag lumapit kayo, dapat tulungan agad kayo at pansinin agad ang mga hinaing ninyo. Ang gobyerno nga natin hindi nasusolusyonan ang lahat ng problema ng Filipino. Tapos gusto niyo pag lumapit kayo sa RTIA, maaksyonan nila lahat. Pag hindi kayo napansin, magagalit na kayo at magiging basher na kayo dahil lang hindi kayo napansin. Call center agent Genoa, CTL. Love life ng 74 years old na byudo. Maraming tutol. 2.4 million. Kanina pa talaga tayo dito, basa lang siya ng basa ng mga title ng RTIA at saka tinitingnan niya lang yung views. Walang batas na tinuturo. 3.7 million. 4.4 million views ito, corporal. 8 taon nang inaalipusta si Mrs. Puro away pamilya, puro kabitan. At ikaw naman, paulit-ulit. Wala ka nang ginawa kundi magbasa ng mga title ng RTIA at tingnan ng views. Wala ka nang tinurong batas. Paulit-ulit ka na lang sa mga sinasabi mo. Inuubos mo ang oras ng tao para lang kumita ka. Hindi ba dapat nagtuturo ka ng batas dahil iyan ang description ng channel mo? Pati tuloy ako paulit-ulit na rin. Kasi nare-reactionan ko lang itong video ni Libayan, kaso paulit-ulit. Anyway, tapusin na nga natin dito. Nasasayang na ang oras natin pare-pareho dahil dito kay Libayan. At least na-expose na natin siya na wala talaga siyang batas na dinidiscuss dito sa video na ito. Dumikit lang ulit siya sa RTIA para kumita. Anyway, enjoy the rest of the weekend. Bye! Until next time!